Sa huling hinga ng takip silim, nang sumulyap ang dilaw-berdeng ilaw ng poste sa makitid na kalye ilang-ilang, kinulayan nito ng mahabang anino ang pader ng bahay ni na Ernesto San Miguel. Isang matandang kalyeng di mabilang ang bitak, tila litid ng kamay na pagod sa trabaho. Nasa bungad ng roong kulubot na bakal na gate si Ernesto, 52. Pawisan, duguan ang mga ugat sa paligid ng mata. At naninginig ang kamay na abot kamay, parang nagmamakaawa sa simoy ng hangin. Bumubuga pa siya ng halimuyak na asim ng gin at kawayan na ininom sa kanto, bunga ng pag-iwas sa kirot ng katotohanang ayaw niyang harapin. Sa loob ng bakuran, papalabas si Gabriel, 19, lalaking payat subalit batak sa pagbitbit ng semento tuwing OJT sa construction. Suot niya ang lumang t-shirt na buhaghag na beige. Sa kanang kamay, mahigpit na nakasaklit ang cellphone na parang espada. Sa kaliwa, nakataas ang palad, katahimikan na may anyong pagtulak. Nag-iingay ang screen ng phone ni Gabriel sa mga chat ng tropang nag-aanyaya sa kanya para sa practice shoot ng thesis nila. Ngunit naririnig niya ring humahaginit sa dibdib ang mga salitang paulit-ulit nitong hapon. Tama na pa, paglasing ka, huwag ka nang lumapit. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Hango siyang lumabas, humarang sa gate bago tuluyang makapasok ang ama. Gab, anak, sandali lang. Garalgal ni Ernesto, naglalagos ang plema sa letra. Hindi ako. Napatigil siya. Nag-ugat sa balikat ang bigat, umuuga na parang tuod na tinamaan ng hangin ng Agosto. Kailangan kitang makausap. Pinilit ni Gabriel na hindi mapatingin sa kulubot na loo ni Ernesto. Nakaangat pa rin ang kamay, parang pader. Sa pinto ng sala, nakasilipang ina nilang si Linda. Pulang-pula ang nais magbati mulit natatakot. Habang sa di kalayuan, nakikiryosong kapitbahay si Mandado, tila aninong naiukit sa dilim. Sa loob ng bahay, tahimik na umiiyak ang bunsong si Nikki. Sa silid, takot sa muling sigawan kapag mag-aaway kapag amuj-alak na ang ama. Pa, please, matigas na bulong ni Gabriel. Magpahinga ka na, bukas na lang ulit natin tong pag-usapan. Kung di ka na lasing. Pumintig sa mukha ni Ernesto ang batikang sakit. Animoy hagupit ng hapis na hindi kayang ikubli kahit dabi-butil na liwanag. Hindi ako lasing, anak. Pumutak na boses, may halong halak-halak na ubo. Sumakit ulit tiyan ko, kaya ako uminom para di ko maramdaman. Pero, yan na nga pa. Yan na nga ang point. Singhal ni Gabriel, nakikintab ang luhang pilit ikinukubli sa ningning ng phone. Lagi mo kaming dinadamay tuwing may problema ka. Iniinom mo na lang. Hindi mo alam kung gaano kasakit makita kang ganyan. Inilapit ni Ernesto ang kamay sa bakal na rehas. Dumukwang palapit. Namumuo ang luha sa nanlilimahid na sulok ng mata. Tila nagsusumamong bata. Winika, Gab, may doktor na akong pupuntahan. Kailangan ko lang ng pamasahe. Tao lang ako, anak. Nahihiya akong sabihin. Napagat siya ng labi, kuminang ang dugo sa gilid. Pero hanggang sa paligid ng gate lamang ang puwang na ibinigay ng dalaga ng gabi. Buntong hiningang malalim si Gabriel, binaba ang kamay, mulit hindi binuksan ng tarangkahan. Pa, kung pera lang, ibibigay ko bukas. Kaso, magpahinga ka muna. Ayusin mo sarili mo. Pinangguan niya ang ina sa luog, senyas na isuot na nito ang latch. Bago na isara ni Linda ang pintuan, sulyapan niya ang asawa. Nakasandal na sa pader, naglalapit ng likod ng kamay sa noo, parang umuusok ang kaluluwa sa kahihiyan. Pagkasara ng pintuan, kanilang takip silim ay tumiklop sa luog. Iniwan si Ernesto sa lagas kasama ng alimuom ng alak at ilaw ng poste. Simula noon, 3 gabing di na bumalik si Ernesto. Akala ng lahat, nagpalipas sa barracks ng kaibigan, iniiwas sa sermon. Hanggang ikatlong araw, bandang 10:00 ng umaga, dumating sa bakuran ang tricycle ni Kuya Pong, kagawad ng barangay. Bumaba rito si Marites, midwife ng health center, may dalang clipboard. Kumalabog ang pintig ni Gabriel nang buksan niya ang gate na dating hindi niya pilabuksan sa ama.
Si tatay mo, si Mang Ernesto. Panimula ni Marites, pigil ang hikbi, na-admit sa district hospital. Natagpuan kaninang madaling araw sa iskinita, nakahandusay at nangangatarog. Akala ng mga tanud, lasing lang. Pero nung dalhin sa ER, yung amoy pala. Hindi alak, acetone. May ketoacidosis at malubhang hypoglycemia. Critical ang katay anak. Wala pala siyang iniinom na gin kagabi. Water lang na nilagyan ng luya. Sabi ng kapitbahay. Yung amoy, bunga ng toxins na di na sinusula ng katay. Parang biglang lumiliit ang baga, umuubos ng hangin. Nabitawan ni Gabriel ang cellphone, kumalabog ito sa semento, nagkalasog-lasog ang tempered glass. Nilingon niya ang litrato sa dingding. Siya nung 12 anyos, nakangiti sa tabi ng ama na may hawak na bisikleta. Saka kumintog sa isip ang lahat ng tama na binitawan niya para mga tingting na inahampas sa nagdudurugong sugat. Dinala siya ng Tritrix sa ospital. Sa ward na amoy pulboron at antiseptic, nakita niya si Ernesto. Nakahiga, nakakabit ang tubo sa kamay, bitbit ng plastic na bote ng dextrose na parang nagpapaubaya ng buhay. Puti ang kumot, pero bumakat doon ang paltos na gumuhit sa tagiliran pauwi sa likod. Bakas ng puyat na tabitbit ng mga hollow block na pahilim na ni kunwaring may trabaho pa. Sa ulanan, nakadikit ang chart. Diagnosis, cirrhosis with hepatic encephalopathy. May nakasulat pang possible hepatocellular carcinoma, Schedule 4, CT. Gumalaw ang pilik mata ni Ernesto nang marinig ang tunog ng tsinelas ni Gabriel. Marahang umingat ang mga mata niyang tila lambong ng hamog sa taglamig. Anak, garalgal na hiling niya. Nandito ka pala. Napapikit si Gabriel, nilamon ng luha ang hangarin na magpakatatag. Lumapit siya, hinawakan ng magaspang na kamay na dati gamit ang martilyo, ngayon ay maninipis, tuyo at nanginginig. Pa, sorry. Bulong niya halos di pakinggan ng hangin. Akala ko pinili mong malasing kaysa piliin kami. Di ko alam na may sakit ka pala. Bakit di mo sinabi? Umagos ang luha ni Ernesto, gumuhit sa pisngi. Ayokong maging pabigat. Alam kong hirap ka na. Gusto kong idaan sa trabaho, kaso noong huli, pagod na atay ko. Kaya lumalabas akong lasing kahit tubig lang iniinom ko. Napasubsob siya sa balikat ng anak na ngayon nanginginig ang katawan kung nung unang gabi nakaangat ang palad na pangtaboy, ngayon ay nakayakap, nagpipigil na mabasag ang dibdib. Sinundan ng 2 linggo ng pagpapabalik-balik sa dialysis at pagsusuri. Para makapagbayad ng laboratory, ibinenta ni Gabriel ang lumang motor na hinuhulugan pa lang. Nagtutor siya ng calculus sa mga lower year. Nagpuyat sa thesis sa sahig ng ospital para tipirin ang pamasahe. Kapag madaling araw, binabasahan niya ng ama ng paboritong tula nitong ang Gurion at kinekwentuhan tungkol sa thesis nilang IoT moisture sensor. Binubuo niyang parang kwentong pambata para di mainip ang ama. Sa bawat baso ng maligamgam na tubig na isinisilid niya sa bibig ng tatay, umuunti ang pait ng alaala ng amoy alak na gabing itinaboy niya ito. Unti-unting napapalitan ng pambabalot na pakundangan, ng dasal, ng pag-ampon sa panahong papalakihin pa sila ng mas malaking bagyong medisina. Isang gabi ng malakas na ulan habang nagroronda si Gabriel sa koridor ng oncology wing, sinalubong siya ng doktor na si Dr. Valencia, may hawak na resultang CT scan. Gabriel, malumanay nitong simula. Good news at bad news. Good news, early stage pa ang lesion, pwedeng ma-resect kung makakalap tayo ng pondo sa loob ng 3 linggo. Bad news, mahalang operasyon, 350,000 piso. Tumitig si Gabriel sa numerong umindak tulad ng nakakatulig na kulog. Ngulit nagningning sa isip niya ang lahat ng minsang ipinagtabuyan, mga palad na sugatan ng martilyo, mga halakhak ng batang siya sa likod ng bisikletang tinutulak ng ama. Pumikit siya, huminga ng malalim at sa unang pagkakataon ay hindi niya naramdaman ang bigat, bagkus ay sinag ng liwanag. Dok, gagawa kami ng paraan.
Kinabukasan nag-organisa si Gabriel ng online fund drive. Ang thesis presentation nila ay ginawang charity webinar, IoT for flood-prone barangays. Ibinenta niya ang prototype sa hardware firm kapalit ng donation para sa operasyon. Kumalat ang link, nag-trend sa komunidad at lalo pang nag-alab nang ipost ng pinsang si Nikki sa TikTok ang lumang video kung saan ang amang si Ernesto kahit lasing daw sa pagod ay nakitang bitbit sa ulan ang matandang aso ng kapitbahay upang mailigtas sa baha. Nagpang-amina ang barangay, pinarafil ang mga tanim na succulents ni Tita Loring, nag-set up ng karinderyang may lugaw for a cause. Sa 3 linggo parang himala umabot ng pledges sa 360,000 piso. Sa araw ng operasyon, alas 7 ng umaga, higit na malamig ang ER kaysa sa katawan ni Gabriel. Mulit pinainit yon ng kamay ni Ernesto. Anak, salamat. Kung sakaling hindi ako, pinutol ni Gabriel. Pinisil ang kamay ng ama. Wag po pa. Lagi mong sinasabi sa akin, habang may kamay na mag-aasikaso, may pag-asa. Mayon, ako yung kamay na yon. Lalaban tayo. Nagihit sa labi ni Ernesto ang isang payapa, banayad na singil, hindi ng taong sugatan sa alak, kundi ng sundalong panatag na may kapiling nakasama sa dulo ng labanan. At nang sairan ng nurse ang pintuan ng operating room, nag-aaninaw ang pag-asa, tila unang sikat ng araw matapos ang ulan. Makalipas ang 6 na oras, lumabas si Dr. Valencia, ngumiti. Successful ang resection. Malaki pa ang laban sa chemo pero napanatili natin ang atay. Maaari siya mabuhay ng matagal kung itutuloy ang gamot at dialysis. Parang sumabog ang liwanag sa koridor. Tumakbo si Gabriel, nayakap ang ina at si Nikki. Yumuko siya, napaiyak na parang batang pasilit. Naninginig man ng tuhod, matatag ang isang solong katotohanan. Wala nang amang lasinggero sa kanyang isip, nandun na lang si tatay, pinapatawad, minamahal at kailan may di na pagtatabuyan. Sa gabing umuwi silang 3, napatigil si Gabriel sa gate na minsang naging hangganan ng pagtanggi. Nakapa niyang kalawanging itong ibabaw, huminga at marahang itinulak upang bumukas. Pa, welcome home, bumulong niya sa sarili. Kahit wala pa sa kwarto ang ama, alam niyang babalik ito. At pagbalik, hindi nakalawang ang babatid sa bakal, kundi pintura ng bagong pagkakataon. Sa loob, nakasangit pa rin sa dingding ang lumang retrato. Si Ernesto, si Gabriel at ang bisikletang kinakalawang na pero matatag. Ngunit sa tapat, nasabit na nila ang bagong larawan. Nakahiga si Ernesto sa kama ng ward, nakadaas ang hinlatot, habang si Gabriel ay naka-PPE, nakangiti sa likod ng face shield, hawak ang kamay ng ama. 2 larawan, 2 yugto, iisang kwento. Anak na minsang nagtulak palayo, ama na di nagpilit pumasok at parehong natutong buksan ng pinto, hindi lamang ng bahay, kundi ng puso. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!